ang lalaking sayote nito. Oh my God! Hala, grabe. And this one, meron din tayong upo dito. Meron na tayong pipino, pang salad. Tayong isa, dalawa, tatlong zucchini. Guys, tingnan nyo yung ating harvest. Ang ganda ng itsura. Ayan, may mga hinog na din. Wow. That's the big zucchini. So hi guys, ngayon may dala akong balde dahil titingnan natin kung ano yung ma-harvest natin sa garden. Ay, babalik pala ako dahil kuha ako ng scissor. Titingnan natin kung ano yung ma-harvest natin ngayon sa garden. And nakita ko kahapon yung mga zucchini ay pwede nang i-harvest. So let's see. At saka ngayon din yung magandang time na i-test natin itong ating camera. Let's see kung maganda ba ito para dalhin nating camera sa Pilipinas for our vacation. So, andito na tayo sa garden. Medyo kawawa yung itsura ng garden ngayon dahil may init dito sa amin and mukhang kailangan nila ng tubig. And nakakatawa, itong aking mga upo, so upo ito lahat. This one, binili ko siya sa Amazon dahil gusto kong magtanim ng sayote. Alam nyo ba, super excited ako dahil makapagtanim ako ng sayote this year, pero tingnan nyo kung ano yung naging resulta. Ang bunga ng sayote ay naging upo. Tingnan nyo yan, oh. Ang lalaking sayote nito. So, yung iba is ganito yung itsura. Yun, kung anong nangyari dito. And ito siya, ito talaga yung upo na itinanim ko dito. Ayan. So, yan, hindi pa yan siya. Hindi pa ako nakakita ng mga bunga. Ito yung unang namunga dahil ito yung unang naisidling ko sa loob ng bahay. Ito naman yung nangyari na sa ating mga red cabbage. Ayan, oh. Kinain yung iba si slugs. This one and this one, ito yung akala ko na nabili ko sa Amazon na sayote. Dahil sayote yung sabi doon. Pero, yun nga, yung resulta is naging upo. Yun guys. O diba, parang na-scam tayo doon sa ating binili na sayote. Tapos guys, ito na yung ating mga cantaloupe. Ayan yung ating cantaloupe. Ayan, 1, 2, 3. So, medyo pangit yung itsura ng kanyang puno. I don't know, it's my first time na makapagtanim nito and excited ako. Kaso nga, parang namamatay yung mga dahon. Sana lang, ayan yung mga dahon, oh. Ay, ang crispy. Tingnan nyo yan guys, ang crispy ng mga dahon. Sana lang hindi talaga tuluyang masira para makasurvive pa itong ating cantaloupe. Ayan, oh, merong maliit dito. Excited pa naman ako niyan dahil first time ko ding magtanim ng cantaloupe. Kaso yun yung nangyari, siguro hindi maganda yung tinaniman ko dahil very small yung aking high-rise bed and hindi ko siya na bungkal ng maayos. Tingnan nyo to, hindi ko siya, ganyan lang siya ka-small and hindi ko kasi binungkal yung ilalim. Pinatungan ko lang ng organic na soil, compost soil. Kaya siguro hindi maganda din yung tubo nitong ating mga gulay dito. But, in the other hand, ito namang ating mga long chili is very long. Ayan, may nasira dito. Yan yung ating mga long chili and I'm so excited. Ilang beses na din tayong nakapag-harvest niyan. Yan yung ating atsal. So, ayun. Noong nakaraang taon, nung nagtanim ako dito sa garden, ang aking ampalaya last year is maaga siyang nagkaroon ng bunga. Kaso yung ampalaya ko ngayon ay ayan yung itsura, oh. Late ko kasi siyang naitanim. Tingnan nyo yan, yung ating ampalaya. Hala, ngayon ko lang yan nakita, isa. And dalawa. Meron pa tayong isa dito. Hala, at meron pang isa. Oh, wow. Para sa akin, okay na yung 4. At meron pang isa. Wow. Sana makapag-harvest tayo nito bago tayo uuwi ng Pilipinas. Dahil nga ngayong taon hindi pa ako nakapag-harvest ng ampalaya and last year sobrang dami kong na-harvest na ampalaya. I-harvest natin itong ating mga pipino.
So, guys, tingnan nyo yung mga pipino nila dito. Naa-amaze ako dahil may mga tinik. Hindi katulad sa atin na pipino sa atin is kanang malinis, manipis, and very clear yung very kanang kuan ba, very smooth. Pero yung mga pipino nila dito ay matinik. Ayan yung itsura, guys, and medyo malaki na yung pipino natin. Medyo old ko siyang nakuha, so pero masarap naman ito gawing salad. Ayan, may mga tinik. Ayaw ko tong mga tinik dahil makati ito siya. Panguhaan natin ito ng mga dahon para makuha natin yung ibang gulay natin. Ayan, ito yung ating pangalawang pipino. This one naman, yung ating pangatlo, harvest na natin ito bago pa ito tumanda. And I think meron pa dito sa dulo. Oh, marami tayong pipino ngayon. Oh, ayan, ang daming tinik. And then meron pang isa. Sana hindi ko maputol yung buong puno. Ayun. Ayun. So, ayan. So, yung ating na-harvest na pipino is 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pipino. Alam nyo yung harvestan natin ng pipino ngayon is isang puno lang. Sobrang dami niyang sanga-sanga. And marami din tayong harvest dahil matagal-tagal akong hindi nakapag-harvest nito. So, ayan. Meron na tayong pipino pang salad. I don't know if makagawa ba ako nito ng pickle because usually yung mga pipino dito is ginagawa nilang pickle. Pickled pipino. Last year nakapag-pickle din kami. But anyways, mamaya ko na puproblemahin kung ano yung gagawin natin dito. Titingnan pa natin yung ating ibang mga halaman dito sa garden. So, nalulungkot ako dahil August na nga ngayon and it's the last month of summer dito sa Germany. It means September mag-uumpisa na namang lumamig, mag-uumpisa na naman ang autumn. Yung ibang mga pananim natin na hindi nag-survive this time or hindi pa namulaklak, hindi pa namunga is baka hindi aabot ng summer season. So guys, dito tayo sa ating mga kalabasa. Natingnan ko dito kahapon, merong maraming bunga. Ayan oh, tingnan nyo din guys oh. Isa. Ayan, may mga bulaklak. So, sabi nila, kung gusto mo daw manguha ng panggulay na mga bulaklak ng kalabasa is kailangan mo siyang i-harvest in morning. Dahil kapag gabi ka na mang-harvest is nagtitiklo pa na yung mga bulaklak. Ayan, totoo naman. Tingnan nyo yan, nagtitiklo pa na. Hala, tingnan nyo guys. Oh, ang dami nating kalabasa. Andito pa. Wow, andyan pa. Andyan pa, o kalabasa, iyan, kalabasa. Hala, ang hirap. Ang hirap dito, pasukan. Ayan pa, isang kalabasa pa. And, we have water. Ah! Ay! Hala, may alingatong pala dito, oh. Oh my God, guys. Oh my God, may alingatong pala. Nasanghiran ako ang alingatong. Ayan, oh. Ayan. May ano dito, alingatong sa manok. So, nasaghiran ako ang alingatong and ayan. Sakit sa akong kamot. So, meron tayong watermelon. 1, 2. Meron tayong 2 watermelon. Hopefully, meron pa dito. Meron pang isa. Ayan guys, meron tayong isang watermelon. So, meron tayong 3 watermelon. I don't know kung mamunga pa ba yung ating ibang watermelon. Hopefully, madagdagan pa. Pero 3 watermelon, okay na yan siya. We will see. First time ko din magtanim this year. At ito naman yung ating mga alugbati na ilang beses ko nang na-harvest. Ayan. Siguro magluluto naman naman ako ng munggo para sahugan natin ng alugbati. Mas maganda kasi kapag kinukuha na natin ito siya para mas dumami pa. Tingnan nyo. Itong red na alugbati.
ang daming tubo. Ay, ang daming niyang sanga-sanga. So, di ba mas maganda yan? Ang binoproblema ko naman ngayon yung aking mga talong dahil nga August na and papunta na tayo sa autumn season. Kaso naman, isang beses pa ako nakapag-harvest, dalawang beses pa ako nakapag-harvest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na puno ng talong ang na-harvest ko. Na-harvestan ko isang puno lang. Yung ibang puno, matataba. Kaso wala pang bunga. Siguro, hindi talaga nila gusto yung weather dito sa Germany. Kaya hindi sila masyadong nagbubunga kahit maganda yung puno. So, anyways, yan yung ating mga talong. Tingnan nyo, maganda naman yung puno. Pero walang bunga. Ay, ayan oh. May papaumpisa na bulaklak. Ayun, dun sa dulo, wala na yung mga bunga siya. So, yung ating mga kamatis, nagsisimula ng magsihinugan. Ayun, sobrang dami nating kamatis. Ayan, sobrang dami nating kamatis. And this one, sobrang laki nito. Ito naman, yung ating okra na hindi ko pa nakikitaan hindi pa ako nakapag-harvest. Ayan, ilang beses na ako nakakita ng mga ganito. So, mga tuy tawag sa amin sa Bisaya, maliliit na bunga. But hindi siya nagtutuloy. Hindi siya namumulaklak. And nag-uumpisa lang sa ganito and ayun na, wala na. Ano na siya. Namatay na yung mga nag-uumpisa na mga baby na mga bunga. Yung ating palang mga kamuti, ang ganda ng tubo. Ayan ganda ng kamuti tops, di ba? Hindi ko pa ito napanguhanan. So, akala ko madami akong ma-harvest ngayon. Medyo nalulungkot ako dito sa aking ibang mga pananim na hindi pa namulaklak. Kagaya na lang nitong aking mga sitaw. Papakita ko sa inyo yung ating mga sitaw. Ba-vine naman sila ng mabuti. Nilagyan ko talaga yan ng magandang pang-vine. Kaso, wala pa talagang bulaklak at wala pang bunga. Ilang beses akong sumubok this year. Mga 3 beses dahil una, nagpunla ko sa loob ng bahay. Tapos nung inilabas ko siya, hindi siya nag-survive. And then, nagpunla na naman ako. Hindi na naman nag-survive. So, yung last option ko is itinanim ko siya sa labas na buto. So, now I know na nagsusurvive pala siya kapag buto yung itatanim mo directly sa lupa. Guys, tingnan nyo yung ating mga kamatis. Ang ganda ng itsura. Ayan, may mga hinog na din. Tapos, nagbibiyakan yung ating mga kamatis. Sobrang lalaki siguro. Ang lalaki ng mga kamatis na ito. Punta tayo doon sa loob. Sobrang, dito. Ang daming, hirap pasukan. So, punta tayo dito dahil nandito yung paborito ko na mga kamatis. So guys, nandito yung paborito ko na mga kamatis. Ito yung mga cherry tomatoes. Ayan. First time natin na i-harvest ito. Doon kasi sa kabila is my cherry tomatoes. Pero yung yellow yung color. So masarap din yun siya. And this one, napakasarap nito din. Matamis. Matamis. So guys, yung patatas dito, 2 patatas na harvest ko na. So itong ibang mga patatas na ito, namamatay na sila. That's a good thing dahil it means nagpapahiwatig yan siya na pwede na yan siyang i-harvest. Habang hindi pa yan siya namamatay at hindi na-dry, we will just let it there. I-harvest lang natin kung kailangan na natin ng patatas. I'm so excited dito sa ating mga mani. First time kong makapagtanim ng mani dito sa Germany. And hindi pa ako nakakita ng mga unod. But hopefully makapag-harvest tayo dito bago tayo umuwi. Hala guys, mag-harvest tayo ng ating mga zucchini. I think over na itong aking mga zucchini. Over naman sa laki. Tingnan nyo guys, ayan. Hala, oh my god. First time kong makakita ng ganitong kalaking zucchini. Oh my god, talagang laki. Ito, 2 zucchini. And dito naman is merong yellow. Ay, naku. Merong yellow. Akala ko walang bunga. So, i-harvest na din natin itong yellow. Para naman, yung nutrients niya is hindi na kailangan ng puno na to give nutrients dito sa kanyang bunga. So,
I-harvest na natin ito. Oh, hirap. Ayan. Oh, tingnan nyo yan. Oh, ang ganda talaga ng itsura dito, nito. Parang saging. Sobrang yellow. Ito yung ating zucchini na i-harvest. Tingnan nyo naman. Oh, sobrang laki. Oh my God. Ito yung first time na nakapag-harvest ako ng ganitong kalaki. Medyo hindi siya, pwede ito siyang i-harvest ng hindi masyadong malaki. And pwede naman itong i-harvest din na malaki na. It's still yung flavor niya. It will not kanang vary. So, ayan. Harvest na natin ito. Ang hirap. Ang laki niya. Oh my God. Oh my God. Hala, grabe. Grabe guys, ito palang zucchini is para ito siyang kalabasa. Kung makikita nyo yung kanyang dahon, it's like kalabasa talaga. Yung kanyang mga bulaklak, it's also like kalabasa. Ang kaibahan lang niya sa kalabasa is hindi ito siya nagva-vine. Ito lang siya, tingnan nyo naman oh, mula dito hanggang dito lang yung kanyang puno. So, hindi siya nagva-vine. So, hindi siya lumalayo sa kanyang puno. So, yung mga fruit niya is nandito lang sa malapit sa kanya. And hindi mo kailangan din ng malaking space. But guys, grabe, ang laki niya. At ang lasa naman nito, kung hindi pa kayo nakakatikim dahil sa Pilipinas, sa probinsya namin sa Pilipinas, never pa akong nakatikim or nakakita nitong zucchini. Baka kasi it will just grow sa mga malalamig na lugar. So, ang lasa nito para siyang upo, patula, ganyan. Mga ganyan yung kanyang texture. Hindi siya matigas like kalabasa. Very soft siya. Like upo talaga. So, maluluto mo din siya like upo and patola. Masarap ito lagyan ng udong, sardinas. So guys, ganyan talaga. Kapag meron kang sariling garden, your garden will always surprise you. Sometimes, yung mga pananim mo, hindi maganda yung, grabe naman yung sun, hindi maganda yung tubo, hindi maganda yung hindi namunga, hindi successful. Minsan naman magugulat ka na lang sa sobrang laki ng iyong maha-harvest. So anyways, meron pa tayong isang zucchini na i-harvest ngayon. Ayan, malaki din. So yan yung ating zucchini. Anuhin na lang natin ito. Parang hindi kaya ng, you're sick, you need to relax. So, anuhin na lang natin ng gunting ito siya. Ayun. Oh, guys. Wow, grabe. Ang laki din. Nakakagulat yung aking mga zucchini ngayong taon. Though last year nakapagtanim na din ako ng zucchini and malalaki naman din yung na-harvest ko. But this year, kakaiba. Sobrang laki. So, ayan. Guys, ilagay ko kayo dyan. Tingnan. Meron tayong isa, dalawa, tatlong zucchini. Paano natin ito kakainin? So, I will research kung ano yung pwede nating ma-preserve, gagawin para ma-preserve itong ating mga zucchini. Dahil sayang naman kapag masira lang ito siya. So, mas maganda na ma-preserve natin ito dahil sa darating na winter season, hindi tayo makapagtanim. So, mas mabuti na meron tayong na ma-preserve at makuha kapag kailangan na natin ng gulay. Sobrang laki. Sobrang bigat pa. At alam nyo guys, ang nakakatuwa, dahil nung nabili namin itong property na ito, merong mga fruits na nakatanim na dito sa garden. And ito yung dalawa na prutas. Yan, isang puno na yan, malaking puno, and this one. And yan sila is mga plums. So, ito is yellow plums. Yan siya. It's Mirabellan or Mirabelle plum ang tawag. Mirabelle. So, last year, sobrang dami niyang bunga. But ngayong taon, may iilan na mga bunga. Kung nakikita nyo dyan sa taas, may iilan na mga bunga. Hindi ko siya maabot. Gusto ko siyang i-harvest pero super hinog na niya. And ito namang sa kabila dito, this one naman is ito yung mga green. I don't know kung anong pangalan niya, but it's still a plums. Pero mas malalaki siya. Iba din yung kanyang itsura.
Yung Mirabelle kasi is maliliit. Ito siya is medyo malalaki ito siya. And iba din yung purple na plum. And alam nyo, sobrang tamis nitong plum na ito. Yan yung itsura. Plums is, meron tayong plum sa atin sa Pilipinas. Yung duhat, meron sa atin. So, yan yung kawig na flavor, pero every variety kasi ng mga plums is meron siyang iba't ibang lasa at merong iba't ibang tamis at asim. So this one talaga sobrang tamis niya, parang nilagyan ng asukal. Sobrang tamis. Gusto ko din sanang mag-harvest dito. Pakita ko din sa inyo kung anong itsura nitong Mirabellen. Ayan. Ayan yung kanyang sobrang araw naman yung sikat ng araw. Ito yung kanyang itsura. Maliliit siya and very yellow yung kanyang itsura. Yun naman siya is matamis pero soft yung kanyang texture. Yung isa is medyo ma-juicy yun siya. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ganyan. So, itong mga Mirabelle talaga is meron siyang very yellow na flavor. Wala namang amoy. Ano pala, very yellow na color. Last year, sobrang dami kong na-harvest. Ginawa naming marmalade. And meron pa nga madami sa freezer. Nilagay ko kasi siya sa freezer dahil hindi naman makain lahat. So, marami pa din sa freezer. Kahit wala kaming mga bunga nitong mga plums this year, merong iilan, pangkain lang. Meron ding iilan doon sa taas, pero iilang piraso lang talaga. So, it's not worth to harvest dahil ang haba. Pero, we will not worry dahil sobrang dami naming harvest last year. Sarap. Sobrang sarap. So guys, ayan, nagkuha na ako nitong aming harvester. Dahil hindi ako aakyat dyan, natuto na ako last year, umakyat ako dito sa kabilang puno and nabali yung sanga. So wala na akong trust na mag-akyat-akyat dito. Alam ko naman at marunong naman akong umakyat sa mga puno and sobrang liit niyan, pero ayaw ko mahulog. Meron naman tayong panungkit na magagamit, so why not ito yung ating gamitin. Hindi naman karamihan, but kailangan ko na siyang i-harvest dahil yung iba is nasisira na siya. So, before pa masira lahat, kailangan na natin itong i-harvest. So, let's go! So, guys, I think medyo late na talaga akong nakapag-harvest nitong aking mga green plums. Marami nang nasisira. Sayang naman. And very soft na. Itong very soft. Minsan kasi is may mga bantay sa loob. Yan o, ano na siya. Nangunot na siya. Hindi pa naman karamihan yung mga bunga nito. Ay, ang daming sira. Ayan, sira siya. Ang dami talagang sira. Sayang. Parang fail yata yung ating mag-harvest ngayon.
Guys, tingnan nyo yung ating harvest. Halos lahat sira. Yan o. Sobrang sayang. Nitong mga nakaraang linggo, mga last 2 weeks is grabe yung ulan dito sa amin and nasira siguro sila sa sobrang ulan. Kaya ayan, sobrang nahinog na din. Sobrang late na din akong nag-harvest. Mabuti lang ay meron pang iilan na natira. Okay lang naman dahil this year hindi talaga maganda yung bunga ng mga plums dito sa amin dahil last year sobrang dami naman ang pinamunga nila. Kaya siguro hindi maganda yung bunga this year. Iilan lang talaga. Tingnan nyo guys yung ating plums. And kung makikita nyo, ayan yung mga naitapon ko. Ayan yung mga naitapon natin at sobrang dami doon. So anyways, kahit wala tayong mga na-harvest na mga plums, meron naman tayong na-harvest na mga gulay. So hindi din tayo nasiro ngayon. Ito nga ang ating napakadaming pipino and ating mga napakalaki na zucchini na galing dito sa garden. Nakakatuwa talaga kapag meron kang itinanim, hindi ka talaga magugutom. At itong mga ganito, maganda din dahil hindi mo na kailangang bumili. Siyempre, nakakatipid na tayo. We also have a choice na to buy food in the grocery. And everything now is very accessible na lang. So, when you want things na gusto mo, mabibili mo kaagad. But for us, kasi mas maganda talaga, siguro tumatanda na din ako, mas maganda talaga yung pagkain or yung pagkain na pinaghirapan mo and you will really know kung saan galing. Like itong aming mga pananim dito is wala talaga itong mga fertilizer. Alam mo talaga na yung pagkain na pinapakain mo sa iyong pamilya is masustansya and healthy. So ngayon, pasok na tayo sa loob. Look at what I harvest today. Yeah. Ich komme. Pakita natin kay asawa. Oh wow. That's the big zucchini. Why it's so big? I harvest it late. It still can be eaten, but Yeah, but you need to remove the seeds. inside. Yeah, genau. When you But harvest it's good it, for placing the meat, the ground pork. yeah. Yeah. That's big. So big. It's really big. Okay. Now we can eat all the zucchini. It's a lot.